sa mga gustong magpursige ng mga panukalang batas through People's Initiative. Yung pangatlo naman po ay yung pong kaso ni Senador Rodante Marcoleta na kung saan ang komisyon 601 ang voting. Ang komisyon ay nagsabi na tineterminate na yung investigasyon patungkol sa kanya doon sa issue ng hindi pagkakatugma ng kanyang SALN at saka SOSE, sapagkat ito po ang naging maliwanag sa komisyon sa aming balitaktakan, debate at usapin na ang akusasyon po sa kanya, motu proprio ng aming Political Finance and Affairs Department, ay meron siyang hindi na ilagay, na isama sa kanyang SOSE, Statement of Contributions and Expenditure, na sinasabi ng kahit sa social media paano raw siya nagkaroon ng gagastusin samantalang walang nakareflect sa kanyang SALN. May ganon. So yan ay inalam mabuti ng aming Political Finance and Affairs Department. Nung po siya ay sumagot, ang kanya pong kontensyon ay merong nagbigay sa kanya na 3 donors, at yung 3 donors na ito ay nagbigay daw sa panahon naman na siya ay hindi pa kandidato. Nagbigay daw sila sa panahon na nag-file siya ng kanyang candidacy, pero bago sumapit yung unang araw ng campaign period na at that time ng 2028 ay February 11, 2020 at 2025 ay February 11, 2025. Samantalang nagbigay daw sila on or before the end of December 2024. Sabi po niya, sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec ay hindi pa kandidatong ganap ang isang nag-file ng Certificate of Candidacy dahil mas maaga talaga ang filing sa isang automated election, pero kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Yan ay 70 araw sa national position at 45 araw sa local na posisyon. Ang determinasyon po ng PIFAD na sinang-ayunan ng Commission and Bank ay number 1, talaga pong sadya sa ating pong umiiral na Omnibus Election Code na 1985. Kapag ang isang kandidato ay hindi naglabas o hindi nagsulat o hindi lahat nilagay yung dapat na hinihinging dapat nakalagay sa SOSE, yan po ay punishable. Yan po ay isang election offense. Yan po ang nakalagay sa Section 109 ng Omnibus Election Code na dapat ilalagay lahat yung mga dapat na hinihingi ng form ng SOSE. Ngayon po, ang sabi rin po ng Omnibus Election Code, Section 262, ito ay isang kasong kriminal, ito ay isang election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. So yung po ang inalam ni PIFAD namin, ng Political Finance and Affairs Department, sa jabang meron siyang criminal liability o pwedeng kasuhan siya ng election offense dahil dyan. Sa pag-research po at malalim na pagtingin dito sa naging kasong ito, naalaman po na meron pala tayong isang batas, Republic Act 7166. Yung pong Republic Act 7166, more or less 2007 po yan, yan po ay nagpo-provide ng tinatawag na synchronization of election. At yung pong synchronization of election na yan, Republic Act 7166, na naipasa ng Kongreso at naging batas, meron po siyang provision, Section 14, nire-reiterate sa Section 14 ang pagpa-file ng SOSE ng lahat ng kandidato. Ngayon po, ang pinaka-importante ay yung Section 39 ng mismong Republic Act 7166, yung batas na binabanggit natin. Lumalabas doon, yung po pala ay ang title noon, Repealing Clause. Ano pong ibig sabihin? Ito ay isang probisyon ng isang batas na meron siyang mga binabago sa mga nakaraang batas na umiiral patungkol sa parehas na issue or subject matter. Isa po sa binabagong probisyon o nire-repeal, binabaliwala, ay yung pong Section 109 ng Omnibus Election Code. Na ibig sabihin na ito po'y binabaliwala na nangangahulugan, dinidecriminalize ang ibig sabihin. Hindi na siya ginagawang kasong kriminal. Kaya kung ang isang kandidato, base dun sa batas na ito, na Republic Act 7166, ay hindi nagdetalye ng dapat idetalye, na nire-require sa kanya ng Section 109, ay hindi na siya liable criminally. Maaaring may liability civil
yung kalimitan ng sibil, yung mga pagbabayad ng fine, o kaya pwedeng ideklara na hindi as if hindi nag-file ng SOSE. Pero sa ating pong batas, kapag hindi ka lang nag-file ng SOSE, hindi po ito kasong kriminal, ito po ay administrative at pwede lang pagbayarin ng depende sa 5,000, minsan 20,000, depende sa posisyon ng mismong involved na respondent. So, lumalabas po yung mismong probisyon na nagmamandato at may parusa na 1 hanggang 6 taon ay nabaliwala na. Yan po ngayon ay hindi na kasong kriminal. Sa inyo? Sayang hapon, Jen, at sa ating mga taga-subaybay. Alam kong kanina pa ay nag-aabang na sa'yo Yes po. para makasagap ng mga tatalakayin natin sa hapong ito. Relax lang po kayo dyan at pipilitin po namin na pasayahin namin ang inyong maghapon kahit na alam naming napakarami po ng problemang kinakaharap po natin, lalong-lalo na po yung pang-economic Yan, opo. at saka lahat, napakarami, pati pang-politika dyan. Kabuhayan ng ating mga kababayan. Sen, ano ha? Yun na nga po ang, mainit na issue. Huwag ko nang patagalin, Sen. Ang ating mga kababayan ay nakatutok ngayon sa Sandigan Bayan sapagkat ang balita ko kanina ay nagpalabas na po ng warrant of arrest sa isa sa mga senador na kasama po ninyo sa majority, Sen. Senator Jinggoy Estrada. Totoo yan, Jen. Kanina ay pinaalam nga sa amin ng ating kasama, Senator Jinggoy, na Opo. yan nga po, nag-issue na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ngunit ito ay tungkol sa isang graft case niya. Hindi pa po itong plunder. Hindi ito yung plunder, kaya dito ay pwede siyang makapagpiyansa para sa kanyang temporary liberty. Opo, pansamantalang palayan. Naman kanyang ginawa ngayong hapon dahil sinabi namin sa kanya, mabuti pa ay ikaw nang pumunta ron at magpiyansa ka na. Sapagat hanggang alas 5 lang ata o alas 4 ang opisina ng ating Sandigan Bayan. So yun pala yung kalilina kasi akala namin, Sen, ang balita kanina ay plunder case. Kapag ka plunder kasi, Nobel recommended. So itong inilabas na warrant ay may kinalaman lang sa graft case po niya. Pinaghiwalay yata, Pinaghiwalay Jen, pala. sa Makati. Dito ay ibang Kaso. Hindi, ibang division. Ibang division po. Iba-ibang division kasi ng Sandigan Bayan. Siguro ito isang division, pangalawa yung plunder, baka ibang division naman. Ayun. So, isa hong malinaw ha, kaya ipinapakita natin yung video kanina sa Sandigan po yon, live mismo, available sapagkat ang naunang naglabas ng warrant ay ituhong kaso niya na may kinalaman sa graft, Sen. Pero Jen, hindi lamang yan ang gusto nating sabihin. Opo. Ang mas importante dito ay yung nagaganap sa likod ng pangyayari na yan. Bago sampahan si Senator Jinggoy ng kahit anong mga kaso, graft, plunder at kung ano-ano pa, at bago pa mag-issue ng warrant of arrest na kagaya nga ng nangyaring hapon na ito, baka hindi alam ng mga kababayan natin kung ano ang mga nangyayari sa likod bago naganap. Ang natatandaan ko dyan, Sen, ako, nung nagkaroon po ng botohan kayo sa Senado at nakuha ng grupo po ninyong majority, doon, nung bandang hapon na yon, Sen, ay doon bigla naglabasan ng mga kaso nitong Senador Jinggoy Estrada na ang sabi niya ay maglalabas daw po ng warrant of arrest may kinalaman sa kanyang plunder case nung kayo po na ang majority. Kasama niyo po sa majority. Napansin niyo rin yata yun. Yes po. Marami nakapunta Hindi lamang si Senador Jinggoy, si Senador Joel, ganun din. Opo. At ngayon, mababasa mo, mukhang nasa preliminary investigation stage na yung kay Senador Cheese. Ayan, At opo. maging ako naman, alam na ninyo, di ba? Ay, opo. Pero pag-usapan muna natin yung kay Senador Jinggoy. Meron ho bang Kaya ako sinasabi na baka hindi alam, kailangan ipaalam natin sa mamamayan kung ano ang dinanas na
Pressure? Ano ba? Pressure ni Senador Jinggoy hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan. Ganun mo ba? Kasi hindi naman nagsasalita si Senador Jinggoy. Talagang halos minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya doon sa 13. So, may tumatawag po sa kanya, may kumakausap, personal, telepono, ganun po. Lahat ginagawa. Oho. Sabi nila, Jinggoy, napakasimple lang ng problema mo. Okay. Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang dyan sa 13. Takpo, ay mabigat. Ngayon, Pressure nga yan. Oho. Nakita mo naman, ginagawa nila lahat. Ang magagawa nila, Oho. magpe-press con sila kung anong nilalabas sa social media. Kanya 3 araw lang yan, 1 week lang yan, makukuha namin uli yan. Opo. Di ba? Oho. Hindi lamang siya pinapressure. Maski si Senator Joel, ganun din. Nako. Oho. Ako naman kasi, hindi na nila ako ma-pressure siguro. Ay, kinasuhan nga ako, nag-imbento sila ng kasong plunder maski sa akin. So, dapat mapansin ninyo, ang lahat ng ito'y ginagawa nila para wasakin nila yung 13. Ano ang magiging dahilan dyan? Ano ang magiging resulta niyan kapag nawasak yung 13? Oho. Eh di sila na uli. Ah. Ano ngayon ang mangyayari kapag sila na uli? Opo. Tatakpan na naman nila yung flood control investigation. Nako, na Blue Ribbon Doon lang tayo Committee. napupunta rito eh. Oho. Doon lang tayo napupunta rito. So, ang lunduban ng lahat ng ito, Sen, ano? Usapin ng flood control kasi mukhang natatakot silang may mabulgar o mabuyangyang sa likod nitong flood control issue na ito, flood control scandal. Hindi mo pa ba nakikita? Parang doon nga po ang punteriya. Pero teka lang, bakit? Ayaw nila na magpatuloy yun. Oho. Ang isang pinakamabuting paraan para sa ganon ay hindi na matuloy yun, kinakailangan sila ang mayorya. Maagaw sa inyo. Ngayon, nagsisimula pa lang kami, di ba? Organization pa lang. Opo. Papunta pa lang kami. Palagay ko sa Lunes, baka mag-announce na si SP Alan. Opo. Magtawag na siya ng schedule ng Blue Ribbon. Mag-schedule na po. Baka Lunes mag-schedule siya. Ayan, naku. Kasi Sige. alam mo, kinakailangan niya mag-schedule kasi hindi naman kagad nagagawa yun dahil sa kinakailangan naming masatisfy yung notice. 3 araw ang notice kasi, Jen, Tama po. bago makapagpatawag. So, alimbawa, gusto niyang magpatawag ng Webes o ng dapat Biyernes. Monday pa lang. Monday, ilabas na yung mga notices. Kung At sino-sino. pagkatapos, ino-notify lahat yung inaakala niya na dapat ay maimbita at sila ngayon ang humarap sa pagkakataong ito sa pagpapatuloy ng investigasyon. Oho. Nako. Balikan ko lang sa yung kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo nang maging majority, parang may lumabas sa social media, ang pinapipili daw prinsipyo o plunder. Ay, Totoo mukhang yun. nanindigan sa prinsipyo ata si Senador Jinggoy. Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. Ano? Opo. Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh. Di ba? Lalong-lalo na kung alam mong wala ka namang kasalanan at plunder ka agad ang Ikakaso sa kanya. ikakaso sa'yo. Alam mo naman, kahit ano pang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute na ito, wala kang kalaban-laban eh. Opo. Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka kaagad, kulong ka kaagad, ganun kasimple. Ang mangyayari ron, nahiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing. Opo. Yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig, talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Kasi kung talagang may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? Oho. At sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. So ano ba talagang gusto nila? Antindi pa Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula't mula pa? Ito dapat yung pagtukoy, malaman na ng taong bayan kung sino-sino. May idea na tayo, formality na lang ito eh. Opo. Anong dahilan dyan?
Bakit pati ako'y kinasuhan ng plunder? Ako na lang kasi ang nagsasabi na ipagpatuloy natin ito. Wala nang iba. Ito yung kinatatakutan nila. Ngayon, kapag ka ito'y nagpatuloy at Opo. natukoy natin sila, yun ang gusto nilang hadlangan. Yun ang gusto nilang matakpan. Nakita mo naman, nung sila ang mayorya, Opo. nakita mo ba naman, 9 na buwang singkad. Totoo. Ay Wala. kinuha niya yung Blue Ribbon Committee, kung ano-anong katwiran ang ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ng sinasabi, kesyo ganito ang gagawin, kesyo pumirma muna kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatawid yun? Sa loob ng 9 na buwang singkad din, hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagpatawag. Napakaraming tao ang nagbo-volunteer. Natawagin niyo po kami. At gusto po naming mag-testify dyan sa Blue Ribbon Committee para makatulong po kami sa inyo. Ayaw nilang gawin yun. So, ito lamang ang dahilan. Pagtatakip. At ang pinakamabisang paraan para matakpan yan, kung hindi man gusto nilang patayin kaagad yan, ang issue na yan, sila na naman ang mayorya. Nako. Ngayon ko na-realize yan, tama pa rin sabi mo, no? Kung ako si Senador Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba? Mabigat yun. Wala muna doon sa punto na yun. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin itong ginawa sa kanya. May isang bagay pa akong gustong sabihin eh. Opo. Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito. Yun na nga. Siguro kung sa iba nangyari ito, napakadali na wag kang magpakulong. Oo naman. O baka sakaling bukod doon, baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo. Kung lilipat, ganun lang naman pa. Pero dahil alam niya yung pinaglalaban namin, prinsipyo na po ito. alam niya prinsipyo yung pinaglalaban namin. Sabi niya, nung isang araw, narinig ko siya, magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? O, sinabi naman niyang maliwanag, if this is the price I have to pay, so be it. Yun. So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan. Hindi siya kumalas sa amin. Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas, hindi siya kakalas sa aming grupo na 13 kami. Well, again, Sen, liwanagin lang natin, hindi natin binabanggit ito, kundi parang kampiyan si Senador Jinggoy para sabihin wala siyang kasalanan, may kasalanan, kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya doon sa kanyang prinsipyo Yung paninindigan niya, yun. binabanggit natin sapagkat alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang siyang sinasabihan. Sinatawagan, no? Gusto mo pa bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa'yo? Ayoko nang banggitin ang mga taong tumatawag sa kanya. Nako. Sinasabi niya sa amin, tuwing magmi-meeting kami, kani-kanina lang, nag-meeting kami uli. Bago siya pumunta ng Sandigan Bayan para magpiyansa, magkakasama kami uli. Malungkot siya, bakit hindi? Totoo naman. Tao ka lang naman eh. Ngayon, tingnan mo yung ginawa nila sa akin, Jen. Ako, hindi nila ako kinakausap for obvious reason. Di ba? Anong ginawa nila? Hindi nila kayo mapipressure. Nag-invento sila. Saan ka naman nakakita, Jen? Para sana maintindihan sana ng mas madali. Ng ating mga kababayan. Kasi kahapon, yung assistant ombudsman, na nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang istasyon ng television, na tinatanong siya, bakit po ninyo, pati si Senator Marcoleta, kinasuhan nyo ng plunder? Kasi po kahit ako, parang hindi yata yun. Kasi contribute. Yun ang tanong sa kanya. Yun naman, donasyon ng mga kaibigan niyang hindi private pera funds ng naman gobyerno yan. Tapos sinabi niya, hindi, kasi kahit private funds kasi, kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano mang pabuyang parang ibigay niya dahil meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila, sa Makatwid kahit po pala pribadong pondo. Na kapag may pangako, may ganyan, ano. Yan po pala'y plunder. Sabi niya gano'n. Mabigat, Ang nakakapagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito eh. Establish mo yun. Kung walang kaugnayan yung pondo doon sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, na maaaring sa pangako na yon
Yung maka-impluwensya. merong madadamage ang gobyerno, Ayan. o madadamage ang serbisyo na para sa mga tao. Oho. Kasi pagka ganun, corruption yun eh. Ayun, opo. So opo. kinakailangan mong i-establish yung connection nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo, dahil kampanya kasi ito dyan, ito yung Opo, sinasabi ko campaign eh. yan, nung mga panahon Kailangan na yun. kailangan mong ikonekta. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na koneksyon. Oho. Pagkatapos, bumalik na naman sa iba. Alam mo, kanya, ang plunder kasi, kaya mas marami yung napagtatalo kami, sabi siya. Mahirap kasi kanyang i-prosecute ang plunder. Kaya, alam mo kasi, pag plunder kasi, corruption yan, katiwalian. Oho. Talagang wala kang makitang resibo, wala kang makitang Walang paper trail. Opo. Ganyan, kasi plunder nga raw, Kaya napakahirap talaga. Opo. Ngayon, ang sinasabi nila, siya inamin niya eh. Siya mismong nagbigay ng katibayan. Sa palatuntunan natin ito, Sabi niya, parang admission against interest. Tingnan mo itong mga taong ito. Siguro para sa mga kababayan nating nag-iisip. Si Senator Marcoleta, kumandidato ng 2025 election. May kaibigan siya, tumulong sa kanya. Nagkataon kasi yung mga tulong na binigay ay wala pang campaign period. Hindi basta, opo. Pero yung tulong na yon ay sakop ng election period. Ang election period kasi dyan ay 1 year before the election. So Yes, isang po. taong singkat yun. Ano? Opo, oo. Pero yung campaign period, magsisimula ng February 11 90 days ata national. hanggang 90 days yan. Opo, 90 days, Hanggang opo. sa ikaw ay manalo na. Ano? Ngayon, so sabi ko, ang trato ko dyan donation kasi wala pang campaign period. Opo. January. Ang campaign period kasi February 11 ang umpisa. Opo, oho. Dapat, kapag binigay during the campaign period, contribution. February 11 Ngayon, pataas, opo. Oho. ito nang submit ako ng SOSE, liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin. Doon sa SOSE ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo, sa kampanya. 112 million pesos. Opo. Okay. Oho. Ngayon, sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 million? Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. Mas malaki ang yung ginastos mo. Teka mo na. Ito lang ang pera niya. Saan niya kukuha ka ng Ng 112 million. ng 112? Opo. Oho. No, sabi ko, hindi mo na kumikibo nun dahil hindi ko na pinapansin noon di ba? Opo. Nung magpasya na ako mag-explica sa Comelec dahil sa binigyan ako ng parang isang magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag niyo po yung side ninyo. Bakit yun ito? Hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon, Jen. Opo. Hindi, pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa 3 kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Siniyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa sa campaign period, Campaign period, opo. pwedeng donation yon. Okay? Opo. At sabi naman ng Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa siya kanya kandidato noon. Ayun. Magiging kandidato lang siya pag magpa-participate siya during the campaign period na. Okay. Opo. So, nung makita ng Comelec, wala kanya siyang wala siyang kasalanan dyan. Walang Maayos ang kanyang pagpapaliwanag. Ang bumoto dyan, 6-0. Opo. Ibig sabihin, halos silang lahat. Lahat ng commissioners. Kaya lang siguro 6-0 kasi yung chairman nila, hindi siya nag-participate. Nag-inhibit yata siya. Opo. Baka kung hindi siya nag-inhibit, 7-0. 7-0. Ang ibig sabihin, maliwanag sa Comelec na nagtapat lang ako. Ngayon, Naging transparent kayo, Sen. Opo. okay. So, 112 million ang ginastos ko. Ito na naman ang banggit ng Sandigan Bayan. Sige, palagay mo kanyang, kung na-receive niya kanya 75 million, bakit nung isubmit niya yung SALN dated December 31, 2025, opo. ba't di niya nilagay sa SALN yung 75 million? Hindi ayan nag-reflect to sa salin Ba't ninyo. hindi niya na-reflect? Opo, oo. Paano ko naman i-reflect, mga kababayan? Ginastos ko nga eh.
Oho. Hindi nyo naman asset yun eh. Hindi naman kagaya ng iba. Baka yung iba nga, baka sila yung nabigyan. Aha. Pero hindi ginastos. Baka yun ang problematic. nabigyan. Tingnan mo dyan, ba't ko Opo. kinukwento to? Kapag ka pala ikaw ay nagtatapat sa ngalan ng transparency, lahat kailangan ipagtapat mo. Diba, papaplander ka pa eh. Oho. Yung mga hindi nagtatapat, yung nagtatago ng resibo, kaya hirap na hirap ang sandigan bayan, yun ang pinipilit ng Hindi i-plunder. nagdeklara ng totoo. Oo. So kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mapaplander ka. Pag nasasabi ka ng totoo, ipaplander ka. Ay, saan pupunta yung tao dyan? Ilan kayang kandidato magmula nung 19 kopong-kopong Aha. ang humingi ng tulong sa kanilang kaibigan o lalo na sa mga oligarchs na yan ang pinangakuan nila. Ha? Opo. Ilan kaya ang kinasuhan ng plunder? Ah. Sa contribution dyan, ha? Ngayon Oho. lang ako nakakita sa kasaysayan ng National Prosecution Service na pati yung contribution, Oho. tulong ng mga kaibigan, ikaka-plunder mo pa. Wala pa ho bang mga naunang kasong ganyan din? Wala. Ito lang talaga, first time Wala. ito. Alam mo Mukhang ba- test case pala ito, no? Alam mo pati yung mga estudyante ng batas, Oh, ng mga nagtatawa law na eh. students, ano? Alam nila yung elemento ng ano eh. Pagka sinabi mong plunder, merong elemento yun eh. Yes po. Kailangan mong i-connect doon sa corruption, doon sa damage sa gobyerno. Kunyari may project, may kontratang gobyerno, palagi mong kinukonect doon eh. Oho. Merong may injure na parte ng gobyerno. Oho. Meron kang sa katiwalian na yung kumita ka, Yes. nag-kickback ka, may ill-gotten ka. Pero ng gobyerno Oo. dapat eh. Kinuha, O kaya parang naman, ganon. kahit na hindi doon sa paraan na yon, Oho. pero pinangakuan mo na ganito, hindi, kaya tatanggalin natin si ganito. Tatanggalin mo yun, walang kasalanan yun, nagseserbisyo. Oo. Ibig ko sabihin, palaging merong connection na gano'n ang gagawin mo Yun. dahil meron siyang nakikitang magagawa mo. Oho. Yun ang hindi plunder kung hindi indirect Indirect bribery po yun. Kasangkot na rin yung PD46 na sinasabi nila kasi Oho. magpinsang buo yung dalawa na yun eh. Opo. Lahat ng kukunin mo na pabor o ibinigay sa'yo, may kapalit yun. May pangako. Dahil sa Ganon. opisina mo. Ngayon, kailangan ipaliwanag natin, ano ba ako nung ako'y kumakandidato na senador Opo. noong 2025 national elections? Ito ako noon. Magtatapos ang aking term June 30. Opo. Last term nyo nun as congressman eh. Last Opo. term ako. Opo. Gagraduate ako. Last Matatapos termer. ako June 30, 2025. Yes po. Bago ako kumandidato, Jen, nasa 19th Congress ako, bago pumasok ang January 2025, na kung saan doon nila ako binigyan ng pantulong, Oho. panggastos ko, sino si Rodante Marcoleta? Si Rodante Marcoleta ay congressman Opo. na tinanggalan ng mga Nako. ng lahat ng mga committees. Opo. Commission on appointments. Halos lahat ng kasama ko, kinalaban na ako. Opo. Nakita mo, papasok ako sa committee, merong maninigaw sa akin, merong magtutulak sa akin, may kukunin ng hopyang kinakain ko lahat. Hindi na raw kayo kasali doon. Eh, no? Hindi na, magmo-motion lang ako. Your Honor, I'm sorry, you cannot make any motion because you are no longer a member of this committee. Yes po. Kailan po ninyo ako tinanggal? Oho. Basta po kayo natanggal na. Ganon po yung kalagayan ko Yun ang nun. kalagayan ng panahon na yun. Pagkatapos, Opo. yung Commission on Appointments, Yan, isa tinanggal pa yan. din po ako ron. Tinanggal din po ako ron. Katapos-tapusan, pati po yung mga allowance na tinatanggap ng bawat isa sa amin, Inalis din sa inyo. entitled naman po ako dahil congressman pa po ako doon. Ang pagkakaiba lang namin, ako po'y inaway na parang hindi na po ako kasali. Yun. Ganon po ang kalagayan ni Rodante Marcoleta nung siya'y kakandidato ng 2025. Nasa kalagayan ba ako na mag-offer ng magagawa ko sa sino mang tutulong sa akin? Inaway na nga ako. Oho. Ang kalabang ko na ay Speaker ng House of Representatives. Halos buong kongreso na kalaban ninyo. Hindi lamang yun. Ano pa ang kalagayan ni Rodante Marcoleta? Yan, oho. Tingnan mo yung survey SWS at saka Pulse Asia. Pulse Asia. Lahat na po ng survey, lahat na natin. Yan, oh. Number 32 ako. Tama po. Pagkatapos, minsan maawa sa akin yung survey. 31. Oho. Hanggang sa umabot ako sa 23, 22, pabalik-balik ako sa 22, 23. Jen, halimbawa ikaw, alam ko namang hindi ka mahilig sa karera eh. Yes po, yes po. Hindi tayo nangangarera. Oho. Dahil alam mo yung ating kalagayan. 32 ako. 32 ako. Hanggang sa umabot ako sa 23, 22, pabalik-balik ako sa 22, 23. Jen, halimbawa ikaw, alam ko namang hindi ka mahilig sa karera eh. Hindi tayo nangangarera. Oho.
Pero sa mga nakakaintindi po ng karera ko, nakakabasa po ako, maski sa comics lang. Mahilig ako sa comics nung totoo ako'y yun. Tsaka bata. kahit sa pelikula siya, napapanood na natin. Tatayaan mo ba yung kabayo na yon? Kung kulela. Kundihado? Walang Oo. Ang ibig ko po sabihin, tataya ka lang sa isang tao, ano man ang gagawin, aktibidad, kung may maasahan ka doon. Siyempre naman po. Oo. Eh, sino po tataya sa akin? Number 33 ako. Oo. Talaga? Sabi sa akin nga ni Mike Defensor, kaibigan ko yan eh. Isa yan sa tumulong sa akin. Oo. Kung Dante, sabi niya, ako naman gusto kitang manalo talaga, ba't naman hindi? Oo naman, kaibigan niyo yan eh. Oo. Kaya lang, alam mo naman ako, kanya, practical naman akong tao. Hindi naman kita kamo, bigla na lang kitang aapuyuhan na ganyan, i-encourage. Alam ko namang number 33 ka, pero tutulungan kita, huwag kang mag-alala. Ayun, oo. So, Kahit na siguro, di ba, Mike? Pagka ako nanalo, i-recommenda kita sa MMDA. Huwag na, alam ko na hindi ka mananalo. Ano po ang ibig ko sabihin? Oho. Si Rodante Marcoleta, nung siya'y kumakandidato, wala po siya sa kalagayan na mangako. Oho. Baka wala pong maniwala sa akin. Kaibigan na lamang po siguro, kaya nila ako tinulungan. Oho. Nung mga panahon na yun. Yes po. Pagkatapos may plunder ako dyan. Oo. Dililiwanag ko lang kung paano ang gagawin nila para lamang lusawin yung aming bilang para makuha nila ang mayorya. Ito yung punot dulo nito. Doon talaga uuwi Hindi sila, no? sila tumitigil. Araw-araw. Oho. Araw-araw. Pati yung nangyari nung nakaraang huling araw. Nang nag-walkout sila. Oo. So, yun, Ito yung kalagayan namin. Hindi lang si Jinggoy, hindi lang ako, Joel Villanueva, Joel, Chis Cordero. Escudero. Yan, oo. Pipilitin po nilang kunin yung mayorya dahil sa takot nila sa Blue Ribbon. Ito po ang kinatatakutan nila, yung Blue Ribbon Committee. Oho. Naku, marami pang araw yan kasi ang sabi na ngayon, lumalabas na rin po yung another ICC warrant. Pati daw yata si Senador Bongo, baka madami Gagawin din. nila lahat Di yan. ba? Masiguro lang nila. Oho. Masiguro lang nila na makuha nila uli. Bakit napaka-importante po, mga kababayan? Jen, bakit Opo. napaka-importante po na kaagad nilang makuha ang mayorya? Oho. Takot na takot sila sa flood control. Nako. Ito lamang ang kasiguruhan. Mga babayan, sinasabi ko po ito lang ang kasiguruhan para sa kanila, para tuluyan na pong maibaon sa limot ng flood control investigation. Wala na pong iba. Wala pong iba. Oo nga, no? Kasi kung iisipin natin, Sen, walang motivation para gawin ito sa inyo maliban sa usapin ng flood control issue eh. Ini-explain ko nga sa inyo eh. Anong injury, anong damage sa gobyerno? Anong katiwali, anong perang gobyerno po ang ninakaw ko? Wala po eh. Mga kaibigan ko po ito na nagkusa na tulungan ako eh. Oho. Pati po ba yan hahanapan pa ninyo ng butas? Wala silang mahanap eh. Pipilitin nila ngayon. So- ano sinabi ni Ombudsman Boying Remulla? Narinig ko eh. Opo. Ombudsman, bakit po pati si Senator Dante po kinasuhan nyo ng plunder? Alam mo sagot niya? Oho. Why not? Sabay talikod. Wala siyang may paliwanag eh. Kagaya din kagaya ng Assistant Ombudsman, Clabano Si yata Miko, yung pangalan. Opo, yung tagapagsalita niya. Oh. Hirap na hirap siyang ipaliwanag paano magkakaroon ng kaugnayan yung pagbibigay sa akin ng tulong ng mga kaibigan ko na ikapagkakaroon ng disgrasya sa gobyerno. Opo. Na meron kaming ninakaw na isang bagay mula sa gobyerno, pati yung interes ng mamamayan Oho. ay O anumang impluwensya na maibibigay o ninyo. anumang impluwensya na maaaring makapekto, hindi lamang sa paglilingkod namin sa bayan, kung hindi lalong-lalo na yung pagsiservisyo na karampatan para sa mamamayan. Oho. Wala siyang may konekta. E paano mo nga kukonekta? Oho. Pero ang gusto kong puntuhan dito, Jen, Opo. hahanapan ka talaga. Kahit anong mangyari. Bakit? Hindi na ako pwedeng kausapin. Si Jinggoy, akala nila yun ang nagkamali sila. Oho. Ang bunga akala nila, Oho. kayang-kaya nila sa magitan ng pag-a-apply ng katakot-takot na pressure. Oho. Ngayon lang ako, ngayon ko lang napag-alaman talaga. Malakas din. May prinsipyo may din yung prinsipyo mama, no? din itong taong ito. Kaya sabi ko, Nel, bago ako umalis, pre, mauuna na ako sa'yo, hahabol ako sa saganang mamamayan. Opo.
Pero dadaling ko pare, sabi ko, ang pagngako sa iyo at mamaya sasabihin ko talaga sa program. Oho. Tumayo siya, kinamayan akong ganyan. Ayun. Kaya kailangan ko po sabihin sa inyo ito. Mabigat po itong mga pangyayaring ito, Sen, ano ha? Ang taong bayan tuloy, kung makikita nyo ngayon sa social media, mga reactions nila, parang yung damdamin, nagpupuyos yung damdamin siya eh. Parang gustong sumabog ang kalooban. Hindi natin umasisi sila, ini-instigate, ini-explain lamang natin. Lahat Opo. kasi ano magkakatugma eh. Pati yung simpleng motion ko na i-amend namin ang Senate aming rules. Opo, oh. Para sa ganun, sa mga pagkakataong yung physical na presensya ng isa sa amin ay wala. Halimbawa, nasa Amerika siya, kagaya ni Nelson, nasa Amerika yata, kaya tayo dalawa lang ngayon. Pero gustong-gusto niya halimbawang makihatid sa usapin na to, Yes po, oh. pwede siyang mag-zoom. Oho. Di ba? Oho. Talagang ayaw na ayaw nila. Kung kinakailangang mag-walk out sila, wag lang matwa. Kasi sila rin nagsabi, kaya nyo sinusulong yun dahil gusto nyo makasama, makapag-participate si Senator Bato. O ano nang Pakinabang masama? ng mga- Senador naman yung tao, di ba? Opo. Bakit sila nung sila? Oho. Oo. Noong mga nakalipas na panahon. di Oo, ba? halimbawa, ito si Ping. Ha? Pati sa Interparliamentary Union eh. Oho. Dahil sila yung nagpupunta ron. Alam mo yung Interparliamentary Union, ito ay world body. Ako nakapag-ano na rin ako ron eh. Oho. Nakapunta na ako ron, nakapag-attend ako ron. At mula yung mag-attend ako ngayon, kauna-unahan at kahuli-hulihan, nangako ko sarili ko hindi na ako mag-attend dito. Ganun ba? Akala Walang ko pa- kakwentang puro ano lang pala yun. Ganun ho ba? Puro ano lang, puro yung talagang parang publicity. No, pero naman ako naman dahil tinutupad ko ang tungkulin ko, may kwento ko lang ng konti. Yes po. Pinagandaan niyo mabuti. Merong 3 resolution kasi doon. Opo. Sabi ni GMA, kasi doon niya ako pinapunta, ako kasi lahat ng gagawain ko talaga siniseryoso Yes ko po. eh. Oh. Dinelegate ata kayo dun, Sen, ano ha? Oo. 3 yung resolution. Opo. Isa lang ang natalo tayo, yung 2 na ipanalo ko. Alam mo okay. kung bakit yung isa hindi ko Oho. naipanalo? Oho. Nalate ako kasi kinakailangan magpunta ka sa napakaraming ano Doon na palaki na tayo, nalita kayo, Pagkatapos, no? pag upo ko pa naman ganun, tapos na. Nagbotohan na Pero pala. yung watawat nila, yung banner na kaganon pa. Opo. Alam kong bumoto itong katabi ko. Oho. Ang katabi ko, Algeria eh. Oho. Teka muna, sabi ko, tapos na ba? Yes, kanya. Bakit ka ako tumaas against Philippines? Wala ka naman eh. Andito na nga ako eh. Nahuli ka, sabi niya eh. Doon lang ako natalo. Ayun, oho. Pero ayoko na. Dahil yung pagtatalo doon, parang ano lang eh. Parang pag-uusap lang na Hindi nyo ba pwedeng i-delegate yan, Sen? Ako na lang papuntahin nyo pagka mayroong mga Interparliamentary Union meetings? hindi ka siguro papupuntahin din dyan. Kasi, bakit ka mo? Opo. Mas magaling ka sa kanila dyan. Yun lang. Baka hindi ka papasukin. Oho. Saglit lang tayo, Sen. Magbe-break muna tayo. Ibigay pa natin na mas malalim na talakayan yung usapin ng walkout. Meron muna tayo lang mga mahalagang paalala. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat? Panoorin niyo po ang paalala ng PPA. Git niyo po kanina, ngayon may mga aktibong senador, kasama niyo po ngayon sa Senado, na tila yata noon sa mga nakalipas na kongreso, ay sila mismo ang nagsusulong na magkaroon din po ng ganitong pagbahagi o pag-participate ng mga kapwa nila senador na hindi makaka-attend sa mga pagdinig. Tama ka dyan. Opo. Yung binabanggit ko kanina, at bago tayo nag-break para sa mga advertisements natin, si Ping, ipinakikiusap niya na si Antonio Trillanes ay makapag-participate kahit sa pamamagitan lang ng teleconferencing. Opo. Dahil sa senador naman siya at importante naman ang kanyang pakikisama sa pagtalakay ng mga usapin. Nung time na yun, ng nakulong Senado. ata si Trillanes, ano po? Nakakulong nga Yes eh. po, opo. Kaya nga nabanggit ko yung IPU, hanggang doon ipinarating yun. Oho. Ayun, kaya ko nabanggit lang yung IPU sapagkat yung pakiusap na yon, yung resolution na yon, Opo. umabot hanggang doon.
Anong ibig ko sabihin? Talagang seryoso nilang ginawa ay pakiusap. Kahit nakakulong ang isang tao, makadalo man lamang siya kahit teleconferencing lang. Meron din naman, nakiusap din kay Laila de Lima. Opo. Nakakulong din siya doon. Opo. At ang nakiusap naman doon, si Senator Kiko at saka si Senator Ontiveros. Opo. Sa mga tweet, sila, nauna nilang nakilala yung kahalagahan ng pagganap ng tungkulin ng isang senador kahit sa pamamagitan lang ng teleconferencing kung yung kanyang physical na presence ay hindi talaga magkakaroon ng katuparan dahil nakakulong ka nga o maring nandun ka sa isang lugar, ganon. Opo. So, noon sila okay lang. Pwede nilang ipakiusap yun, pwede nilang ilaban yun. Pero nung kami na, ganun na lang ang kanilang pagtutol. Sukdo lang mag-walk out. At saka hindi lang karaniwang pagtutol. Opo. Kung kinakailangan magsipag-walk out sila para lang mawalan ng saysay yung aming ginagawa, ay nakita mo na kung asa ng, di ba double standard tong ganito? At meron pang yung unang may sinabi lang ako na wala namang kinalaman dun sa maring pag-attacking personal sa mga kasama ko. Dahil ang pinag-uusapan lang namin yung rules na kung saan yung pagtatalo napunta na lang doon sa dalawang section na aming pinag-uusapan. Yung section 24 at saka section 131. Opo. Sabi ko, nung humaba kasi tayo dito, tayo doon, pinipilit ng usa, hindi kailangan tayo sa Committee on Rules. Opo. Sabi naman nung isa, hindi kaya nga nandito na si SP, siya na ngayon tumayo para ipakiusap sa atin if we can take up this issue in plenary today. Ayun. Kasi wala pa nga committee on rules eh. Alam mo, Jen, tinitingnan ko sila eh. Dapat doon lang nakita na yung katwiran na dapat wag na silang magreklamo. Bakit kamo? Kung sila'y matagal na sa Senado, lalong-lalo na yung tumagal at tumanda na dyan, hindi ba nila alam, Jen, na yung plenaryo, yung floor, is the highest governing body? Yes. Ang ibig sabihin, kaya niyang i-override kahit ano yung nangyayari sa mga komite. Yes. Ang totoo niyan, kapag pinagkaisahan namin na isuspende yung rules, magagawa namin because it is a plenary action. Sabi ko, nagtataka ako. Ba't hindi nila makuha yun? Matagal na sila rito. Ako naman isa lang ako doon sa mga ngayon lang napunta ron. Pero naintindihan ko, yung parliamentary practice. Di ba? Ngayon, tayo dito, tayo doon. Pinipilit nila yung Section 24. So, namagitan na rin ako. Sabi ko, ganito po yan. Ito po kasi Section 24, kung titingnan ninyo, is a general provision. Yeah, general provision. Ito pong 136 ay special provision. Special provision. Alam po ninyo, kako, sa prinsipyo po ng batas. Ito po yung principle. Hindi na kailangan debatihin ito kasi kung pareho tayong abogado, magkaintindihan na tayo. Sabi namin sa mga abogado, the special law will always prevail over a general law. Tapos na yun eh. Makikipagdebate ka pa sa akin. Okay, yun po akong problema kung wala po tayong legal background. Nagalit sila. Parang minamaliit nyo raw yung kapwa yung senador. Sabi ko, ma'am, please, sabi ko pa, do not make a conclusion like that. So ito, pinalilitaw nyo lang po talaga, hindi po nyo nakita yung distinction. Okay na po ako kung hindi po tayo magkaintindihan dito. Sabi ko, ganyan, bago pa nangyari yun, tumayo yung isa rito eh. Ad hominem. Ayun, yan na nga po. Sabi ko, paano kaya? Alam niya kaya kung ano ibig sabihin ng ad hominem? Gusto kong bigyan ng halimbawa din. Ano ba ang ad hominem? I-define muna natin. Ang ad hominem ay isang sitwasyon na kung saan may pinagdidibatihan kayong isang subject matter. Di ba? Halimbawa, kamukha nung nangyari. Ayan, yung motion na sinabi ko na pwede po bang susugan yung Section 41B. Section 41 kasi A, B lang yun eh. Section 41, paragraph A, paragraph B. So sabi ko, dadagdagan ko sana ng paragraph C. Letter. Yes po. Di, ang pinag-uusapan namin ay yung aking motion na sususugan yung Section 41 ng aming Senate Rules. Yun ang subject matter. Pero wala po akong pinagsabihan na
ikaw ganito ka, ikaw ganito. Wala pong ganon. Ang sinabi ko lang, sabi ko, pag ganuhin po natin, nagkakahirapan po tayo kasi po, yung iba po walang legal background. I am articulating a statement of fact. Yes po. Wala po akong sinasabihan. Itong isa, ad hominem ng ad hominem. Ang ad hominem kasi, Jen, imbes na yung pag-usapan natin, ay yung subject matter, pinagtitira mo yung kalaban mo. Pinersonal mo siya. Nami-personal ka. Ayun ay malayo sa aking ginawa. Alam po nila yon. Makikita naman nila sa mga video. Ngayon, magbigay tayo ng example ng ad hominem. Opo. Kung naghanda na yung pinahanda kay Direktor, kung pwede nating pagawa ngayon para sa makababayan natin. Ipapanood ba natin? Sige nga po. Kung po pwedeng ipanoorin na natin direct kung okay na yung Video. inihanda ni ni Pogi. Ayan. Aha. Meron ba? Para example lang, ipanood natin sa kanila, Sen. Ito ho, to, lantarang ad hominem po ata ito. Example, ayan. Yan, Paulit-ulit na. Ikaw na magbasa. Paulit-ulit na sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, ang tinutukoy po yung Senador Ontiveros sa Trillanes, pinagpipilitan yung kanilang opinyon. At sino yung nagsasalita? Senador Erwin Tulfo po. Sino yung sinasabihan? Senadora Risa Ontiveros po. Oo. Pinagpipilitan yung kanilang opinyon na opinyon ng IPIS. IPIS. Tanging itong dalawang senador lamang na ito ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. At alam nyo lang gawin, tumira ng tumira at maging source ng fake news. Ganun ang boses niyan. Napakinggan ko po yan eh. Yan ang halimbawa, yan ang halimbawa ng ad hominem. Yan ang talagang literal na ad hominem. Yan ang literal na ad hominem. Opo. At nakakalungkot, sa kanya pa nang galing pala. Di ba? Ako ba nagsabi ako na gano'n? Hindi. Ako ay gustong tumulong sa ikatatapos ng aming pinagtatalunan. So I offer some kind of help na sana maintindihan nila. And hindi ako nagtagumpay kasi hindi nila maintindihan dahil wala nga siyang legal background. Ngayon, daming kinuha nag-trigger sa kanila yung ang dami namang mga abogado, lalo na yung mga pulpul na abogado na ayun, nagpilit merong nagpalitrato doon sa library yata, punong-puno na libro ng mga yung background niya puro legal books. Opo. Yan, kanya may legal background na ako. Alam mo, Jen, ito mga ganito, hindi nakatutulong para linawin ang isang napakasimpleng bagay. Hindi ba? Yes po. Sinabi ko lang na ito po ang, baka makatulong po, iwasan na po natin itong bahagi na ito kung tatanggapin po ninyo itong prinsipyong ito na sa batas po ay nangyayari. Hindi ka ganito. Wala na po akong magagawa. Hindi po tayo magkakaintindi. Kaya pala nung tumindig si SP Alan, nung pagkatapos magsalita, meron daw niya kasi mga lingwahe, kayo mga abogado na kayo nagkakaintindihan, at saka lingwahe ng mga hindi abogado na hindi nyo naintindihan. Hindi, meron nga sa amin, sila nga yung gustong-gustong magsalita dyan. Well, tama kayo. Merong magsasabi dyan, res ipsa loquitur, sabi niya. Sila pa yung nag-ano Latin yan, Pero ako hindi ako kumikibo Sila yung nagsisimula At saka gumagamit pa sila ng pagka nag-privilege speech yun dyan, Lo and behold, ganyan Para, kung napanood mo yung Ten Commandments dyan, parang nakita mo si Moses na nakaharap sa Nile River. Sa dagat na pula. Ewan ko, dagat na pula yata. Dagat na pula, opo. Lo and behold, mga ganyan, Kaya, Mr. Speaker, for the life of me. Talaga, napakahilig nilang gumawa. Sila yung mismo gano'n. For the life of me, Mr. Speaker. Pray tell, Mr. Speaker. Pray tell. Ayoko nang anuhin yun. Baka naman sabihin nila. Pero silang nagsasabi nun. Ako dyan, simple lang. Hindi ko sinasabing pray tell. Ang sasabihin ko lang, Mr. Speaker, can you explain? Yun lang. Kasi ibig lang sabihin, explain Opo. Pero hindi sila talagang gumagamit. Sila talagang ewan ko. Para ho kasi nararagdagan ng talino nila kapag gumagamit ng mga okay lang sa akin. Pero ang gusto ko sana, higit sa lahat, ang makaalam, ang makaintindi, yung taong bayan. Pwede mo naman sabing,
Mr. Speaker, can you explain, please? Oh, pakipaliwanag nyo hindi. nga po, Ang please. salita niya, Mr. Speaker, pray tell. Aha. O yan, nakatingin nyo parang alam niya kung ano yung pray tell. Para bang kasi, well, hindi naman sa minamaliit Ba't kinakailangan ko pa sabihin, for the life of me, Mr. Speaker, Oho. lo and behold, talaga namang... Anyway, Sen, mayroon kasing ilang mga punto. Sabi, natawa ko doon sa, hindi pa rin natawa, kundi, ang sabi nila, ganito po, ba't di ba naman kasi pinagpipilitan pa yan? Matagal na nga anyang naibasura yan. Hindi na nga anya pumayag ang mga naunang senador sa panukala na yan. Bakit ba ngayon daw, sa panahon ito, ipipilit parang gusto nating gawin na makapag-participate sila sa pamamagitan ng teknolohiya? Kasi nga, tayo na lang siguro ang ayaw gumamit at mag-take advantage sa makabagong teknolohiya. Ang siyensya, mayabong na dyan, di ba? Opo. Oo. Tingnan mo yung World Congress dyan. World Congress na to dyan. Oho. Pinagagamit. Huwag na tayong lumayo. Malayo pa yun eh. Malaki pa yun eh. Oho. Balingan mo yung House of Representatives dyan. Opo. Nakakaboto sila online. Kung minsan, halimbawa, hindi nakarating yung kasi buong Pilipinas naman yung nandun siya sa kanyang distrito. Gusto niyang bumoto. Gusto niyang i-register yung vote niya. Teleconferencing o kaya video conferencing. Pinapayagan. Kaya kamakailan lang, isang batas ang kanilang parang pinagbutuhan sa third reading yata o second reading. 255 ang nag-participate. Yung iba, online. Bakit yung mababang kapulungan pwede, yung mataas na kapulungan Hindi pwede. Hindi pwede. Bakit ang COMELEC ngayon pinapayagan online Voting. yung voting, yung balota mo, pwede kang bumoto online. Bukod doon, bago yung online na yun, merong mail voting. Anong ibig sabihin nun? Lahat binibigyan ng pagkakataon makapag-participate, makinabang ka sa gawain ng demokrasya. Kailangan ng tao makialam. Sa pagboto, kailangan kasi. So, bigyan mo lahat ng pagkakataon. Kaso, ang sinasabi kagad nila, o kaya naman yun lang sinusulong yan. Gusto nyo makaboto si Bato eh. Ang makikinabang na daw, kasamahan ninyo. Ano naman ang masama kung makikinabang yung kasamahan natin? Senador naman yun eh. O ano naman ang ano ba kasi ang kanilang pinipigilan doon? Kasi pag nakaboto si Bato, 'di ba? Makakatulong sa amin. Sa suma total, hindi pwede sa kanila, ayaw nila 'yon. Siyempre Di ba? tututulan nila 'yon, O bakit nung panahon ni De Lima, panahon ni Trillanes, bakit sinusulong nila 'yon? Bakit ngayon naman ay hindi pwede? So kailangan malaman po ng tao lahat ito. Para sa ganun, kayo po ang magpasya din. Kung tama ang ginagawa nila, ayun, bigla po silang umalis. Tama ba yung ginawa nila dyan sa palagay mo? Parang immature nga yun siya, no? Hindi mature. Paano yun? Halimbawa, kung napakaraming mga kabataan, halimbawa, merong subject na sa mga eskwela. O kanya, class, para makita nyo ang aktwal na nangyayari sa Senado, ang ating subject matter ngayon ay tingnan natin ang kanilang proceeding. Ano? Nako. Pagkatapos yun ang nakita, merong magtatanong sigurado, lalo na yung mapagtanong ng mga kabataan dyan. Lalo na ikaw nung bata ka, tanong ka ng tanong, kaya palagi kang nakukurot ng teacher. Nako, talaga na mapipilitan tayo eh. Ano po ba yung... bakit po nagsialisan ng ganun? Ano sa palagi mo ang sasabihin ng teacher dyan? Baka sabihin, ilipat nyo. Huwag naman dyan. Mag-iba tayo ng channel. Baka hindi siya magpapaliwanag doon kasi... hindi pa mali yun eh. Hindi niya pwedeng kasi nakita ng mga bata di ba? Hindi ka naman pwedeng magsinungaling sa mga bata. Yun ay tuntunin. Very basic yun. Nako. Malalagay pa ngayon sa alanganin. Ang mga bata ngayon, malilito. Akala ko po panonoorin natin. Ipaliwanag po ninyo ano nangyari. Bakit po sila umalis? Yun po ba'y gawain po ng Senado? Hindi ko alam, baka hindi makasagot yung teacher sa ganong pagkakataon. Nako. Gusto niyo ba makita? Meron pa rin mga sample ng mga itong ad hominem talaga. Ad hominem. Sige. Ipakita pa natin. Ito talagang literal na sabi ko, ad hominem talaga ito. Direct, ipakita pa natin.
Ayan. Ito naman, ang kino-quote dito, Senator Elvin uli, sang-ayon po ko kay Tatay Diggs na si Kiko Pangilinan na yata ang pinaka, ayun, tut. Ayun, pinaka, Basahin mo ad hominem eh. Oo nga pala, Baka sabihin hindi nila sa akin galing, ad hominem, ayan, sabi niya, si Kiko Pangilinan na yata ang pinaka-bobong abogado sa balat ng lupa. Alam mo kung bakit ko lang pinaano yon? Opo. Hindi para kay Senator Kiko yon. Oho. Para lang malaman ng tao na pareho na sila ngayon sa minority. Oho, magkakampi na sila Oo. ngayon, magkasama na. Hindi mo pwedeng balikan yung pinagsasabi mo sa mga kasama mo. Oho. Pagkatapos sasabihin mo na ako wala naman ako sinabing masama, ako pa yung nag-ad hominem, ikaw nga yung pinagsasabi mo. Yan ang pinakamabuting halimbawa ng ad hominem. Yan ang talagang At literal ngayon, na po. nakisama ka pa sa kanila. Oho. Hindi ko malaman kung paano nangyari yan eh. Oho. Bagamat baka sabihin katwiran, hindi pa ako senador nung panahon na yan eh. Nung nasabi niya yata yan. Walang pinag-iba yan. Oho. Walang pinag-iba yan. Wala na bang iba? Meron pa Meron pa rin. Isa, ano pa? Direct. Yan. Baka naman inaprubahan ng mga kasama ni Kiko Pangilinan mga sandabukal din ng mga pulpol na senador. Yan ang talaga. Ang example nito kung paano mo sasabihin ang isang bagay. Oho. Diyan alam mo, siguro makakapagsalita ka ng isang bagay na halos ayaw mong sabihin kung galit na galit ka na. Ay, opo. Totoo yan. Yung punto na talagang sasabog ka na eh. Oho. Ano? O kaya naman, wala ka ng magagamit na ibang talata o ibang salita sa diksyonaryo, kaya napilitan ka na doon. Ibig Nagagamitin sabihin, yung mga ganong mga salita, hindi basta-basta na gumagawa ka ng ganyan eh. Oho. Yung pagpipigil, yung kabutihang asal, palaging nasa atin yun dyan eh. Ay, opo naman. Opo naman. Hindi ka basta-basta magbibitaw ng ganong klaseng mga pananalita, kagaya ng binasa mo, Oho. kung yung pagkatao mo ay ganap. Di ba? Oho. Magmula sa pagiging bata mo hanggang sa lumagay ka sa katayo na yan, dapat Oho. ay marami kang dinaanan para sa ganun ay mapigilan mo sarili mo na magsalita ka ng mga bagay na ganun. Oho. Kahit pa, galit pa, kahit pa sa anong sitwasyon, hindi mo dapat sabihin yun. Ano ha? O lalo ngayon, paano ngayon kung tanungin siya? Oho. I-reconcile mo nga yung sinasabi mo ngayon Oo. at saka yung pinilit mo pang sumingit habang nagsasalita ako. Oho. Sino ngayon ang nagsasalita ng ad hominem? Mabuti na lang nakakuha. Meron pa ba? Meron pa yata. Meron pa ba? Sige nga. Pag ikaw nasa Senado, ikaw ay gumagawa ng batas. Think, di ho ba? Pinapasweldohan po namin kayo para mag-isip, hindi para magngak-ngak at magdaldal. Masakit ang mga salitang ito. Ayan. Oo. Siguro naman ay nakakalap tayo ng napakarami ng ad hominems. Yan ang mga halimbawa po na mga kababayan, halimbawa lang po ito na ipinakikita namin, huwag po ninyong gagayahin, mga kababayan. Bad po yan. Huwag po ninyong gagayahin. At alam po naman namin na hindi nyo gagayahin. Oo. Pinakita lang namin kung paanong siya mismo na tumayo na ad hominem siyang ad hominem, pero siya po ang pinanggalingan ng maraming ad hominem. Oo. Yan po ang gusto lang naming sabihin sa inyo. Ako, Sen, kasi basa ko ng sitwasyon na yan, para naghanap lang sila ng dahilan para mag-walk out. Parang pinlano talaga ata nila, no? Bago pa lang ata yun, para maghanap tayo ng chance, timing, para makapag-walk out sa pagkakataon. Pero itanong mo sa akin yung ano bang epekto nun? Ay pag-walk out nila. Ano nga po ba ang naging epekto nun? Nagtagumpay ho ba Hindi, sila? katulad nung pinagalimbawa natin kanina, merong isang classroom na mga estudyanteng nakapako yung tingin nila sapagkat ang pagkakaalam ng teacher, ito'y kailangan nating igalang ito. Opo. I-emulate natin itong mga taong ito sapagkat sila'y tinatagurian nating mga honorables. Opo. Yan ay ibinoto ng taong bayan. Yan ang maglilingkod sa atin. Opo. Kaya pakinggan ninyo ang kanilang mga sinasabi, pati yung kanilang pamamaraan ng pagsasalita, at yung kanilang decorum. Yan, opo. Marami po kayong matututunan dyan. Oho. Pagkatapos nagsigawan at sila'y lumabas. Oho. Anong halimbawa ang ibibigay mo Oho. sa mga bata? Oho. Oh. Mukhang bad example po yun.
Hindi magandang halimbawa yun, Sen. Pero nagsimula kami dyan, ha? Nakita mo naman, May 11, nauna kong ipinropose yung amendment. Oho. Ang usapan nga, i-repair sa Committee on Rules. Nagkataon naman kasi na nag-organize pa lang sapagkat, di ba, we declared all positions vacant, including the chairmanships of the committee. Yes po. Ngayon, sabi nila, wala pa namang committee, paano ngayon ganyan-ganyan? Kaya nga po, ni Alan Cayetano, ako na po ang nagmo-motion ngayon, i-take up na lang po natin dito sa committee. Oho. Dito sa plenary. Oho. Sa committee kasi dyan, karaniwan, ito sa pag-attend ko ng committee, ando ng chairman, commission may kasama siya, 2, commission naman isa lang. Minsan nga tatawagan ako Opo. Sen Dante, pwede bang